Sir Neb, ang ikukwento ko pong karanasan sa inyo ay maaaring simpleng kababalaghan lang. Pero matinding takot ang binigay nito sa akin. Ako po si Godfrey ng Tondo, Manila. Nagtatrabaho ako bilang konduktor sa isang bus company. Bago lang ako roon. Sa dating bus company na pinapasukan ko, ay sanay akong nililinis din ang bus na ginagamit namin. Winawalisan, pinupunasan. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa bagong bus na inaangkasan ko bilang konduktor. Nasa loob na ako ng bus, dala ang walis at daspan. Nang maramdaman kong parang may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Saglit lang akong natigilan at pinagpatuloy ko rin ang ginagawa kong paglilinis. Nang bigla naman akong mapatingin sa labas ng bintana dahil may nakita akong anino na dumaan mula dito. Sa tingin ko ay anino ng isang malaking tao. Hindi ko na lang din pinansin. Ayoko kasing i-entertain ang takot sa isip ko. Pero habang nililinis ko pa ang loob ng bus, ay muli ko na namang nakita ang malaking anino sa gilid ng mga mata ko. Sa unahan ng bus, sa tagiliran, sa kabilang tagiliran, na parabang patakbo-takbo itong pinaglalaruan ang paningin ko. Paikot-ikot sa paligid ng bus. Nagsimulang gumapang ang takot sa katawan ko. Dali-dali akong bumaba ng bus at inikutan ko ito. Hinanap ko kung tao ba o ano ang nakikita ko mula sa bintana. Pero wala akong nakita. Tahimik ang paligid. Tinignan ko pa yung driver na nagkakape sa di kalayo ang tindahan. Napatingin din ito sa akin at sinenyas ang kape. Tumango lang ako. Muli kong tinuon yung atensyon ko sa paghahanap sa aninong umaaligid sa bus. Pero wala talaga akong nakita. Kahit sa ilalim ay sumilip din ako. Pagbalik ko sa loob ng bus ay parang naulit lang ang eksena kanina. Naroon na naman yung anino na lulubog lilitaw sa paningin ko. Dahil sa takot ko ay binilisan ko na ang paglilinis at pagkatapos ay nagmamadali akong bumaba ng bus at lumapit na sa driver. Natatawa siya sa akin pero natakot ako sa sumunod niyang sinabi. Pabayaan mo na yon, kahit anong gawin mo, hindi mo yun mahuhuli. Dito nagkwento ang driver sa akin, Sir Neb. Madalas daw nilang makita ang aninong yon. Hindi na bago sa kanila. Pero ni minsan daw ay hindi nila nalaman kung ano o saan nanggagaling ang aninong yon.